Ano na? Alis na lang po yung helmet, sir. Captured tayo. Pakita na po lang. Paano ka? Tapos? Fix mo, boy. Titrip pa tayo na. Para sa akin madidistract ka kasi para ka naka-earphones. Yung magandang klaseng earphones malaking factor yun. Huwag kayong feeling lagi ka kawawa. Kasi definitely nobody is perfect, even you. Diba? May mga kamalian ka na hindi mo napapansin minsan. What is up, Broky Stork here, and again we are back with another video. Yes, we are back. Huh? Wala na namang gas? Kapapagas ko lang Seryoso ba yan? Talibis lang kami nang galing noon, men. Posibleng wala nang gas to. Tama ba? I'm so sorry, my dear neighbors. Muna tayo. May natin problemahin yan. So alam ko may gas pa ako. That's impossible na walang gas to, men. Nagpa full tank ako kasi iswood lang naman to. Nag-shoot lang kami. No? Sa F. Samahan nyo ako. Ano lang tayo? Magkano lang tayo, kape. Samahan nyo for today, mga brokies. Magkakapilan tayo. It's a Sunday night today. Mga 9:30 na. Coffee lang, coffee. Kwentuhan tayo mabilisan. Let's go. So 9:30 na ng gabi, mga brokies, no? Gamit natin yung bago nating helmet, yung Nolan. Hindi ko mapakita kasi wala akong front cam Pero nyo, mga boy beating the red light. Ay, dami sasakyan, man. Malamig lang tayo konti. Punta na tayo Starbucks, Levi's. Na si Paul. Ewan ko sino ba yun. Ay! Aerox boys. Mga pandiin ng Aerox sa mga tayo. ASMR lang, ASMR. Ay, sarap, men. Uy, putak tiga. Sarap yan. Sana okay yung ano natin, yung tawag dito, pwesto ng cam natin, kasi hirap na hirap ako ayusin nung nakaraan. Hindi ko alam kung bakit. Okay yung ano, okay siya.
night ride ka lang, tapos mga naka-scooter kayo, chill lang. Tapos medyo bibigyan mo ng konti. No? Solid din yan, boy. Dulas. Natanggal yung sa camera natin, men. Yung mic, buti di nalaglag. So kasama ko yung tropa natin na nakaraan, ano. Isa to sa mga tropa nating gulo-gulo eh. So kwento-kwentuhan, nag-shot kami dito lang sa ano, sa Eastwood. So balita, sabi ko, trabaho ka. Wala kasing ano ito eh. Alam mo yung paalis ng ano yung, alam mo yung alis ng alis na trabaho. Tinanong ko siya, sabi ko, ano, may trabaho ka? Sabi ko, wala na naman. Pero ito, mayaman naman siya. Kumbaga, may kaya talaga yung pamilya. Ano, balita sa trabaho mo? Sabi ko, wala, umalis na ako. Masyado sila magulo dun. Ganun. Sabi ko sa kanya, malis ka na naman. Wala siyang tinatanggalan na trabaho kasi. Hindi mo naman siya para i-judge or something, no? Pero kumbaga yun lang talaga yung nagiging trend niya, no? Sabi ko, bakit na nangyari? Magulo sila doon, masyado silang toxic, ganyan. Dami niyang mga negative comments, which is okay lang kasi kumbaga siya naman ang makaka-gauge talaga nun eh, di ba? So, nandun na, kwento-kwentuhan. So, sabi ko sa kanya, putya, isipin mo, di ba? Baka naman medyo nagiging sensitive or OA ka lang minsan kasi iisa yung trend mo eh. Imposible namang lahat ng kumpanya eh, ganun. Di ba? Ang mahirap kasi dyan, syempre, di ba? Empleyado ka. At hindi ka nakatira sa perfect world. Sa perfect world kasi syempre, talagang lahat ng isipin mo dyan or lahat ng mga specific guidelines na susunod, perfect ka eh. Which is malabo mangyari sa atin, sa mundo natin, lalo na dito sa Pinas. Diba? Real shit lang. Sobrang gulo dito sa Pinas eh, no? My point there is, mahirap kung sakaling isa ka sa mga sensitive na tao na konting kibot, konting mali, ayaw ka na. Konting stress, ayaw mo na. Diba? Kumbaga medyo wala ka talagang ano, wala kang pupuntahang maayos yan pagka ganyan. Kaya sabi sa kanya, baka naman ikaw na may mali dyan, i-check mo din, diba? Kasi kunwari aalis ka dahil sa absences mo. Kumbaga sino bang maayos na employer ang matutuwa sa ganun? Kutsa pala absent ka, bago ka pa lang, wala ka pa isang taon, absent ka ng absent. Hindi ba kung ikaw ang business owner, papasweldohin ka, masisira productivity nung kumpanya mo dahil absent yung tao mo, tapos parang siya pa yung kawawa. Di ba? Para sa akin lang naman to, no? Kung ikaw ay isa sa mga sensitive na empleyado, yung mga sobrang may issue, ganyan, daming problema, mas okay pagka mag-business ka na lang. Di ba? Kasi putya ka ano eh, maano ka lang, wala, paulit-ulit ka lang yan, lilipat ka lang ng lilipat yan, maghahap ka lang na maghahap sa different company, which is kung naghahabol ka ng growth, malabo mong makuha yun kung ganyan yung attitude mo, no? Speaking lang to sa ano, as a leader before, na marami-rami rin naman yung taong nahawakan ko, mga nasa 150 rin yan, no? Pero syempre, diba, there would be cases na talagang sablay naman yung employer natin na definitely we have due process naman kung paano atakihin yan.
So magreklamo, go. Pero i-gauge mo rin. Di ba mamaya kasi pucha, hindi na employer yung may mali eh. Baka mamaya ikaw na eh. Di ba? So kailangan mo i-check ng maigi yan, boy. Kasi mamaya pucha, hindi na ikaw ang, hindi na sila may problema dyan, ikaw na. Di ba? Ito yung nasi-share ko lang naman ano. Kasi parang napag-usapan lang namin nung tropa pips namin na parang ni-real shit ko lang. Baka mamaya ikaw na may mali dyan, boy. Hindi na sila. Kasi sometimes, 'di ba? Kailangan mo i-tweak yung attitude mo kung trip mo talagang umangat-angat. Mag-a-adjust ka ng matindi-tindi talaga. Ang sarap nitong ano ha. Chorizo, ano ba ito? Chorizo, Spanish chorizo. Sarap. Dapat lang siguro masarap to, 175 eh. Para sa tinapay. Pandesal, 175. Pandesal. Medyo may problema pagka hindi masarap to. Ganyan kumain ng mayaman ng pandesal. Nakakot. Kaya wala madumihan yung kamay ko. Nakaano pa. Iba talaga pag mga big time. Kala mo steak yung kinakain, pandesal lang naman. Nakakatakot tong inumin mga brokies oh. Parang si something, yung parang ano nila, parang summer drink. Parang puro gatas to. Baka ano tayo ah. Baka mapauwi tayo kagad dito. Lactose ka ba? Oo. Lasang hindi siya matamis, pero ano, parang mga cookies yung lasa. Para siyang ano, yung mga drink na mga pambata, mga gano'n. Hindi ko maintindihan yung lasa. Masarap na ano eh. Okay naman siya, pero hindi matamis eh. Masarap naman. Hindi ko alam. Basta, mahiinom mo siya. Hindi mo lang alam kung uulitin mo ulit. Wala pa palang ano. Kain tayong practice. Medyo naumoy ako sa kinain namin pandesal dito. May kumausap kay Paul kanina eh. Parang gusto kumuha ng CB. Yan, tignan mo si Paul. O, relax lang siya, di ba? Topic ko kanina kasi medyo kunwari nagtatrabaho ka, empleyado. Minsan konting kibot parang nasistress ka kagad, gusto mo ng layasan, mga ganun. Tapos pagkaupo niya, ganun yung sinabi niya sa akin kanina. Diba? Pero hindi pa niya alam yung topic ko ng vlog ah. Sabi ka po siya, saktong-sakto ah. May mga ganun talagang moments na ano yun eh, magtutugma kayo ng mga bagay-bagay. Iya pa tayong Eastwood. Auto Plus. Oh, thank you. Aray. Ay ko. Puro lubak, walang yan naman. Inandar mo ng onte, lubak lahat dinaanan eh.
Diretso tayo. Doon na. Dito, padiretso. Huwag na tayo doon kasi tatawid pa tayo eh. Dito na lang. Uy, nakago na boss. Ayaw mo umandar. Ano na? Alis na lang po yung helmet sir, captured tayo. Pakita lang po na po. Paano ka? Tapos Capturing po tayo sir. Pakita lang po muna na po. okay na? Hindi, papakita lang ng mukha. Hirap na. Ba tayo kuya? Naka-gloves kasi ako. Please get to the... Naka-gloves pala. Thank you. Kaya Not found. pwede naman dito na, no? Sa mga paparad sir, sa mga motor o sa... Baka may hirapan ako mamaya. Kotse na lang, ano? Pwede naman, ano? Thank you. Baka may hirapan tayo lumabas mamaya. Yan yung diet namin mga bro. Kanina pandesal, ngayon naman chicken wings ha? Sama natin si Papa P. Kanina kape, ngayon Coke. Ang tamis, oo, ay ako Coke Zero, excuse me. Coke Zero. May silbi ba ang Coke Zero? Franklin's, tapos na original lang. Ay yung classic pala. Tapos ranch. Yung asim nito, ina-acid reflux ako. Pero masarap. Oh, gulo. Hindi ba nakukuha sa tubig lang yan? No, sa tubig. Alam nyo ba? Ang tagal ko lang hindi nag-gym. Sobrang tagal. May 2 linggo na ba? Alam ba? Kailan huling gym mo? Kahapon Hindi. Kahapon lang, pero bago yung 1 month before. Okay lang, malaki pa rin dede mo naman eh. Ay boss. Mga brokis, pakita ko lang sa inyo yung bago nating helmet. Nakita nyo naman na to, diba? So Nolan na ano to, X804 RS. Pero ito, carbon fiber, tapos yung parang iridium red nila. Ayan, ganda. Ito, gamit natin siya ngayon gabi. Hindi siya ganun kadilim. Hindi ko pa kasi nagagamit ng long ride eh. So hindi ko sure kung, hindi naman siya ganun kasakit sa tenga. Pero as I've mentioned, malapit lang yung biyahe natin. Pero ang ganda yun. Solid. Tapos partner lang siya ng Sena 60S. Medyo party-party ka pag nakasagad yung sounds. Medyo nakakailang na eh. Kasi parang alam mo yun, para sa akin madidistract ka kasi para ka naka-earphones. Yung magandang klaseng earphones Kaya medyo dapat attentive ka pa rin kahit papaano. Solid. Check nyo to sa Motomarket, Motorworld, Motostyle, or website motorworld.com.ph. Check nyo to mga bro, so yung mga big bike. Ina itong mga motor na to, kala mo naman sa car slot pa Char lang. Kanya-kanyang ingay. Picture. Ganda rin ito. Pogi talaga, no? Timeless yung itsura kasi ng XSR mga bro kasi kaya kung kunwari gusto mo ng modern na classic, perfect na perfect yan XSR. Pwede kang bomba ko lang, okay lang. Hindi siya ganun kawasak yung tunog, pero tunog ang exhaust nito ano ba? Yoshimura ba? Hindi ko Yoshimura. Ganda.
Tahimik lang ano. Sa atin pangwarakan pa rin. Tara. Sige na. Tara ba, tara. Parang dumaan kayo kanina doon nung kumakain kami ah. Tara. Sticker mo, sticker mo. Sticker boss oh. Ito mo. Thank you. Okay na. Thank you, boss. Sige po. Thank you, ingat. Sige. Shoutout sa mga ano natin oh. Family bonding nila ngayon. Thank you. Ay, diretso na lang tayo. Yes, sir. Brother, ingat. Briefings mo, boy. Titrip ata yun ah. Baka trip ang pocho. Wala naman sasakyan sa harapan niya. Iwas-iwas ka sa mga ganyang bad trip. Kalma. Relax. Iwas ka sa mga iwas ka sa problema at sorry. Mabilis din naman yung takbo natin. So, di ba? Dapat sa mga ganitong late na defensive driving ka lagi. Right? Kahit sabi mo bigla siya lumiko, ganyan. Eh, mabilis ka eh. Pwede mo maiwasan yan eh. Kung hindi ka mabilis. Yung mga ganun ba? Pero hindi naman masyadong mabad trip. Huwag ka lang gumawa ng action after that. Di ba? Going back sa ating topic kanina mga bro is ano, grabe naman to, walang ilaw man. So para sa akin lang ha, opinion ko lang, kung ikaw nasa specific field mo, you have to understand na wala ka sa perfect world, no? Definitely there would be issues, may mga parts na unfair sa'yo, kailangan mong mag-adjust. Laging may ganyan, no? Wag lang talaga yung sobrang dehado ka na. Syempre, you have to gauge din kung ikaw ba yung may mali or sila. Kung sila yung mali, paulit-ulit ba? Pag nag-adjust ka ba, hindi ka ba masyado lugi? Yung mga ganong eksena ba? Pero wag mong iparamdam sa sarili mo na lagi kang kawawa. Kasi wala kang ano yan eh. Kumbaga, uusog yung growth mo pagka ganyan. There would be times na talagang kailangan mo mag-adjust ng matindi-tindi. Tsaka kung nasa corporate world ka, dapat hindi ka mas magaling sa boss mo. Sad reality, pero ganun yun. Kasi minsan, they feel threatened na parang, alam mo yun,
yun yung maghihinder ng growth mo, which is you will find it unfair, but real shit lang. Ganun talaga ang buhay, no? So yun lang, di ba? Tapos engage mo rin sarili mo kung ano yung pagkukulang mo, saan ka may mali, ano yung pwede mong i-improve sa sarili mo, kasi definitely meron at meron dyan. Huwag ka masyadong sensitive, isa yun sa importante. Malaking factor yun. Huwag kayong feeling lagi ka kawawa, kasi definitely nobody is perfect, even you, di ba? May mga kamalian ka na hindi mo napapansin minsan. Tama ba? Comment down below what you think of this topic, ha. Pero yun lang naman yung ano ko dyan, yun lang naman yung thought process ko dyan, no? Pero comment down below. Wala lang, na-share ko lang. Medyo bago-bago sa atin yung topic na yan, pero probably some will relate, di ba? Malay mo, di ba? So yun lang mga brokies. Quick vlog lang naman siguro to. Kumain tayo at pagparami. Peace out.